2, 3, 4, 5. Palakpakan po natin. Mabuhay ang bagong sakal ay bagong kasal. Grabe, parang kailan lang talaga ayaw na ayaw mag-asawa nung ate ko. Gusto niya lang talagang tumandang mayaman, pero ngayon ikakasal na siya. Kung pwede nga lang talagang pigilan ay pipigilan ko. Huy, hindi. Bali, ito yung mga kaganapan bago pa kami pumunta ng simbahan. Grabe, alauna pa lang talaga pinagigising ko na yung mga abay dyan kasi aayusan pa sila. Ewan ko ba sa mga abay na to kailangan pa nilang ayusan? Ay, wala rin naman nagbabago. Hindi. Malapit na nga mag alas 4 pero iilan pa lang talaga yung naaayusan. Iba kasi yung nag-aayos sa buhok, tapos iba rin yung nag-aayos ng mukha. Alas 2 nga silang nagsimula dyan, pero grabe ilang oras na yung nakalipas, wala pa rin talagang natatapos maayusan. Pinakialaman ko nga yung buhok dyan nung isang abay kasi naiinip na ako kasi gusto ko ako naman yung pagandahin nila. Banda rito, nagluluto na yung mga kusinero para mamaya ready na ang handa. Huwag kayo maingay kasi magbabalot ako. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kasarap itong patatim na to. Ay. May singit ko na nga rin pala sa mga naghahanap po ng jowa dyan. Ito pong pinsan ko, wala po yan jowa o hantingin nyo na. Pero ito po, pinsan ko pa rin po yung kapatid nung nakaupo kanina. Ay, may asawa na po yan. Pero ayan o, paharahay pa o. Lasing na po yan siya. Hay, sa wakas, ako naman yung nakasalang para paganday nila. Sabi ko nga kay kuya, paganday nyo ako kasi kung hindi, magwawala talaga ako. Na para bang siyang ikakasal, ano? Alam nyo, wala pa talaga akong tulog. As in, bandang alauna, matutulog sana ako. Kaso hindi na ako makatulog kasi lipas na yung antok ko. Tapos ang ingay pa nung tugtugin. Hindi lang talaga halata sa mukha ko na wala pa yan siyang tulog kasi natural na yung ganda niyan. Yak! Opo, hindi lang po kami yung papagandahin, pati po yung mga flower girls natin dyan. At banda rito, pinipinturahan na po yung pagmumukha ko. Panalangin ko na lang sana na may magbago. Patatagalin pa ba natin to? O, ayan na yung pagmumukha ko. Wala naman talaga nagbago. Ang laki ng noo ko. Hala, sino naman to? Ay, yung bride pala. Grabe naman yung abay. O, nagwawalis pa bago umalis. Ano, panis pala kayo sa kapatid ko, talagang nakapagwalis pa siya kahit nakabihis na siya tapos nakaayos na yung pagmumukha niya. Banda rito, inaayusan na nga pala yung napakagandang bride. Alam niyo ba, kahit hindi na siya ayusan kasi napakaganda na niyan. Oo, kanina pa yan magmamana. Eh di syempre sa akin. Wala na, naging nanay na yan siya. O, tingnan nyo naman kung gaano ako dyan kabisi. Grabe kayo, ganda-ganda ko tapos ganyan yung ginawa niya. Ay. Bali, nakasakay na kami niya sa bangka. Opo, nagbabangka kami kasi wala naman kaming ibang sasakyan. Alam nga naman maglangoy kami, di ba? Oh, wow naman, ang ganda-ganda naman ng bride. Manang-mana talaga sa maid of honor niyang katabi. Inulan pa nga kami ng mga oras na yan, pero buti na lang talaga hindi masyadong malakas. Kaya ayan, medyo nabasa sila tita kasi nga kulang yung dala naming payong. Pero hindi naman kami masyadong nalungkot kasi nga sabi nung matatanda, blessing daw yan lalo na kapag kinakasal. By the way, andito na nga pala kami sa simbahan at tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung bride na yan. O, di ba pak, ganda mo dyan te. O, di ba sino mag-aakala na yung dating batang sipunin ay ikakasal na? Banda rito, nahirapan talaga akong mag-voice over kasi naiyak talaga ako kasi isipin mo naman, bata pa kami nila ate, ganyan. Tapos, andito na kami sa punto na mag-asawa na siya. Ayoko na. Medyo naging emotional lang talaga ako kasi nga hindi pa rin ako makapaniwala na mag-aasawa na yung ate ko. Wala na kaming ate. Hindi naman siya totally nawala pero marami na kasing magbabago. Iba na yung sitwasyon niya. Pero sana siya pa rin yung ate na one call away ko si Kuya Meljo naman kasi. Yun na nga yan. 1, 2, 3, 4, 5. Palakpakan po natin. Finally, Mr. and Mrs. Borja! Yes naman, sana all. Huwag na kayo mag-expect ng iba pa namin sasakyan. Wala, magbabangka na naman po kami. At kita nyo yan, 2 bangka lang yung ginamit namin. At tingnan nyo naman kung gaano kadami yung sakay. Shoutout nga pala sa may-ari ng bangka. Diba? Kumakaway-kaway pa yan siya. At tingnan nyo naman yung tatay ko. Yan naman, pogi, diba? Kaya sa may mga plano dyan, mag-asawa ng mga taga-Kagbalago, alam nyo na, magbabangka kayo. Pero kung mayaman-yaman naman kayo, ay mag-restaurant na lang kayo. Nagsiksika na nga din kami sa bangkang ito, kaya naman tingnan yung itsura ko dyan, mangiyak-ngiyak na ako kasi nga nababasa yung likod ko. Natatawa ako kanina kasi nga tinanong ni father si ate at si kuya kung nakatulog daw ba sila ng maayos kasi nga yung mga ikakasal daw hirap makatulog kasi nga excited sila. Sasagot nga sana ako po father wala pang tulog pero ito po si Tia Abing nagkakatulog na talaga sa bangka. Pero
alam nyo, sa totoo lang, super duper excited ako para kay ate at para kay kuya. Kasi alam nyo ba, first boyfriend ni ate si Kuya Miljun at ayan, ikakasal na sila. O, diba? Perfect. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na may asawa na yung ate ko. Hey. Pero hindi ko naman ay mapipigilan kasi nga nasa tamang edad naman na si ate at saka ayaw kung hindi siya mag-asawa, no, sayang ang lahi. Shoutout kay Miguel, bakit naman hindi mo pinapayungan yung prinsesa namin, ha? By the way, congratulations ate and kuya, alagaan nyo ang isa't isa, magmahalan kayo, at kung kayo'y mag-aaway lang kayo, lambingin nyo lang isa't isa, huwag kayo maghihiwalay. Kasi kapag naghiwalay kayo, babalik ko kayo sa tiyan ng mama nyo. Hindi ko man nasaksihan yung ilang taong pagmamahalan ninyo, pero nararamdaman ko kung gaano nyo kamahal yung isa't isa, kung gaano nyo pinapahalagahan yung isa't isa. Pansamantalang puputulin ko na muna yung vlog na to. Abangan nyo yung part 2 ng kasal ni ate at kuya para makita nyo pa yung ibang kaganapan. So yun lang, bye bye, God bless. Mwah!